At tayo po naman ay dadako na po sa napakahalagang bahagi po natin po malagawain ang pakikinig ng Banal na Salita ng Diyos. Ito po ay dadalhin po sa atin ating Brother Ordained Preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon, purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Greg. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, gayon din sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Gayon din, patuloy po kaming bumabati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, kumusta na po at magandang gabi po sa inyo. At gayon din po, nagpapaabot po kami ng pagbati sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa Maynila, mga kapatiran natin sa Bulacan, marami po tayong tagapanood dyan, maging sa dako po ng Cavite City, sa mga kapatiran natin, maging sa Ibayon Dagat, maligayang panonood po sa inyo, at minsan pa mga minamahal, ko pong makiisa po tayo, manalangin po muna tayo bago tayo dumako sa mga banal na salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Yes, Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming mga pagsalangsang. Dakilan Diyos, patawarin mo po kami, gawin mo po kaming karapat-dapat. Magdala na yung banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig. Sa ganang amin, wala po kami magagawa, mahal na Panginoon. Bigyan mo po ng pananampalataya ang mga nanonood at nakikinig upang maabot po ang kanilang pangailangan, lalo na po ang kanilang mga sakit at karamdaman. Malapang gamitin mo po instrumento, malapang ng aming gawain ang programang ito upang maging pagpapala, lalo na po sa mga may sakit at may mga karamdaman. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kindly, Mami Namal, buksan muna natin ating pambungad na talata. Ito pong dalawang talata sa Ephesians chapter 3 verse 17 at ikalawang Korinto 13 talatang 5. Dito po sa Episo, Kabanatay 3, Talatay 17, ganito po ang pagkasabi, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Sa ikalawang Korinto, Kabanatay 13, Talatay 5, ganito po ang pagkasabi, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil. Amen. Mga minamalang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, if Jesus is still the Lord of your heart, kung ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo ay siya pa ang Panginoon ng inyong mga puso. Kaya nga mga minamahal, sinabi po ng banal na kasulatan, ang tunay na mga mananampalataya ay nananahan sa kanyang puso ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, napakadakila niya, mga minamahal, lahat ng bagay kaya niyang gawin. Ang mundo sa kanya, mga minamahal, ay sinliit lamang po ng bola. Sinliit lamang ng bola sa kanya. Pero, mga minamahal, gaya ng sinabi ng Biblia, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao, nakapiling niya ang mga tao, mga minamahal, 2,000 years ago. Ibig sabihin, nanaan siya na sinlaki lang ng tao. At sa panahon natin ngayon, mga minamahal, nananaan siya sa ating puso. Ibig sabihin, kaya niya pang maging mas maliit kaysa sa tao. Sabi, nanaan siya sa ating puso. Sabi na si Kristo'y manaan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Sa panahon natin ngayon, hindi man natin nakikita ang mahal na Panginoon, hindi man natin siya nakakadaupalan, hindi natin siya nahihipo, pero sabi ng Biblia, ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo ay nananahan sa ating mga puso. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, siya sa atin yung sarili, kung kayo nasa pananampalataya pa.
Subukin niyo ang inyong mga sarili. Hindi baga nyo nalalaman na sagan ng inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo. Maliban nga kung kayo itinakwil na. Ibig sabihin kung talagang tayo po'y lumalakad sa kalooban ng malapaw na nananatili po tayo sa pananampalataya sa Kanya, nananaan siya sa ating mga puso. Pero maliban kung tayo'y itinakwil na. Aalis ang Diyos sa puso natin, mga minamahal, kapag tayo po ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Pag matagal na tayong walang komunikasyon sa Kanya, hindi na tayo sumasamba, nananaan na tayo, maminamahal sa kadiliman, lumalakad na tayo sa hindi kalooban ng Diyos. Umaalis po ang ating malapang na nasa Genesis chapter 6 verse 3. Ang Diyos ay hindi palaging nakikipagpunyagi sa tao. Pag nakita niya na hindi ka lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, lilisan siya, aalis siya sa puso natin at mga minamahal, kinakailangan mong mag-ayuno bago bumalik ang ating pinakamamahal na manahan sa iyong puso. Kaya sabi rito mga minamahal, if Jesus is still the Lord of your heart, we must walk even as He walked. Ang sabi rito sa 1 John chapter 2 verse 6 at Colossians chapter 2 verse 6, ang sabi po rito mga minamahal, ang isa sa mga ebidensya na ang mahal na Panginoong Jesucristo ay nananahan sa ating mga puso, sabi rito mga minamahal, magsilakad tayong gayon sa Kanya. Kung paano ang inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon natin, ay magsilakad tayong gayon sa Kanya. Sabi rito at sa 1 John 2:6, ang nagsasabing siya ay nananahan sa Kanya, ay nararapat din namang lumakad gaya ng inilakad niya. Yan po ang mga patunay na nananahan ng Diyos ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa puso natin. Kaya nga, ito po ang mga ebidensya na tayo po, maminamahal, ay pinananahanan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, Jesus walked by faith. Kaya nga, ang mga tunay na mga mananampalataya, lumalakad yan sa pananampalataya. Sabi rito, Hebrews chapter 10 verse 35 up to 39, at dito sa ikalawang Korinto, kapitulo 5 verse 7. Ang sabi rito, Jesus walked by faith. Kaya ang mga mananampalataya, if Jesus is still the Lord of your heart, we must walk even as He walked. Jesus walked by faith. Kaya ang mga tunay na mananampalataya, lumalakad sila sa pananampalataya, gaya ng inilakad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin, ito pong binanggit ko pong mga talata, mga minamahal, kaili. Basahin natin. Dito po sa Hebreo, Kabanata 10, talata 35 hanggang 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong ay hindi kalulukdan ng aking kaluluwa. Sa 39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa kaliligtas ng kaluluwa. 2 Corinthians 5:7. Dito po sa ikalawang Korinto 5:7. 5, talatay 7, ganito po ang pagkasabi, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Yan po ang sabi ng mga banal na kasulatan, mga minamahal. Ang sabi ng Hebrews 10:38, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y uurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Sabi, tayo ay nagsisilakad sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamagitan ng paningin. Kaya, if Jesus is still the Lord of your heart, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, we must walk by faith. Katulad ng inilakad ng ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan lumakad tayo sa pananampalataya. Kaya nga, kung meron tayong karamdaman, dapat umaasa tayo sa Diyos. Lumalakad tayo sa pananampalataya. Kung tayo po'y may problema, naman may pangangailangan pinansyal, hindi tayo dapat umasa sa tao, umasa po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, umasa tayo sa pananampalataya. Naalala ko ng ating beloved pastor, mga minamahal, magkukursada siya sa Araneta Coliseum. Napakalaki ng halaga na kanyang gugugulin.
Nagsimula na pong nag-ayuno ang ating beloved pastor, mga minamahal. Ito po'y ayon sa kanyang patutuon na pinapatutuon niya sa amin. Bago magkrusada sa Araneta Coliseum, mga minamahal, 1983 po yun, ay nag-ayuno po ang ating beloved pastor. Pero dahil sa pangangailangan, napakalaki po ng bayad sa Araneta Coliseum. Kaya, mga minamahal, ang ginawa ng ating beloved pastor ay dumating po yung kanyang brother, maminamahal, first judge ng Amerika, maminamahal, ang ating beloved Charlo Almeida, beloved judge Charlo Almeida. Ang ginawa niya para matulungan niya ang ating beloved pastor, nagpa-seminar siya ng mga abogado at meron pong bayad sa seminar. At yung ibabayad ng mga mag-aabogado na yun, ibibigay sa ating beloved pastor para magkaroon po ng pondo at magamit po sa krusadang gagawin sa Araneta Coliseum. Ang ginawa, naman ating beloved pastor, nag-break po siya sa pag-aayuno at dumalo siya sa seminar para lahat ng malilikom ibibigay po sa ating beloved pastor at gagamitin sa krusada. Pero, maminamahal, nakalikom po siya ng ilang mga ilang daang libo dahil napakalaki po ng bayad sa Araneta Coliseum. Ngunit ang nakalulungkot po, mga minamahal, nagkasakit po yung kanyang anak at binawian po ng buhay. Ang ginawa ng ating beloved pastor, maminamal, nag-ayuno po ang ating beloved pastor. Doon yun po yung panahon na nag-ayuno ng ating beloved pastor ng 93 days. Kasi gusto niyang mabuhay ang kanyang minamahal na anak. Nag-fasting siya 93 days. Pinagsabay niya, maminamahal, na gumaling yung kanyang anak pero binawi pa rin ng mahalap ang namatay ang kanyang anak. At pagkatapos, maminamahal, siya nanalangin. Sabi sa kanya ng ating mahalapang na nangusap sa kanya, hindi ka kasi nagtiwala sa akin. Umasa ka sa tao at hindi ka nagtiwala sa akin. Kaya nga, grabe ang pagsisisi natin, beloved pastor, maminamahal. At patuloy po siyang nag-ayuno. Kaya nga, umabot po ng 93 days. Mga minamahal, pagkatapos niya mag-ayuno ng 93 days, meron pong kumatok, maminamahal, sa kanya. Meron kumatok sa bahay niya. Pagkatapos siyang unting-ting nagre-recover ng fasting and prayer. At mga minamalang kumatok kay si Mike Ambler, isang Amerikanong ebangelista galing sa Amerika. At ang sabi sa kanya, God told me to give you money. Hindi niya kilala, mga minamahal, from Amerika. Umuwi ng Pilipinas, pumunta ng Pilipinas. Ibinigay po yung napakalaking halaga pambayad sa Araneta Coliseum. Sabi, God told me to give you money. Kaya nga natuloy ang krusada noon, maminamahal, at lumaki ang ministeryo at napakarami mga kaluluwa ang naligtas, maminamahal. Maraming lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, napabuti pa yung pag-aayuno ng ating beloved pastor. Kaya yun po sinabi ng banal na kasulatan na kapag tayo po'y walang pananampalataya, hindi tayo kalulugdan ng aking kaluluwa, sabi ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi po ng Hebrews 10:36, sabi Hebrews 10:36, sapagkat tayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung magawa natin ang kalooban ng Diyos ay magsisitanggap tayo ng pangako. Sabi ng banal na kasulatan, kung tayo po ay magtitiis at magagawa natin ang kalooban ng Diyos, matatanggap natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, yung mga patutuo na ating beloved pastor, ito pong nakapagbibigay sa atin ng karagdagang pananampalataya. Nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para patuloy po tayo mamalakayan ng kaluluwa, mga minamahal, sa pamagitan ng mga patutuo ng ating beloved pastor. Kung mababasa po natin sa Biblia, for without faith, it is impossible to please God. Sinabi ng Biblia, ang walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. For without faith, it is impossible to please God. Sabi rito, basahin po natin Hebrews 11, maminamahal, verse 6, at itataas natin ng verse 1. Dito po sa Hebreo Kabanatay 11, talatay 6 at itaas sa 1. At kung walang pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya'y nagsisihanap. Sa 1, ganito po ang pagkasabi, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Yan po sabi ng Biblia, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi pa nangyayari, maminamal ay iyon ang inaasahan. At ang sabi po, without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya, imposibleng malugod ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamal, lumakad po tayo sa pananampalataya. Sinabi ng Biblia, if Jesus is still the Lord of your heart, we must walk even as He walk. Lumakad tayo ayon sa inilakad ng mahal na Panginoon. Kaya nga, ang mahal na Panginoon lumakad sa pananampalataya. Kaya kinakailangan, mga minamal tayong mga mananampalataya ay mabuhay sa pananampalataya. Sabi, the just shall live by faith. Kung walang pananampalataya, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag meron po tayong pananampalataya, sabi ng Marcos, Kapitulo 11, talatang 24, lahat ng bagay na idadalangin natin. Lahat ng bagay na idadalangin natin at hinihingi natin, tatanggapin natin kung tayo may dalisay at may tunay na pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kaya hindi basahin po natin ito. Dito po sa Marcos, Kabanata 11, talatay 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Ha? Ang sabi, lahat ng bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, magsampalataya kayo na inyong tinanggap na at ito'y inyong kakamtin. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Sabi, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ibig sabihin, is asahan mo nang tatanggapin mo na. Hindi pa nangyayari, maminamal, asahan mo na. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Lahat ng bagay na inyong idinadalangin at hiningi, magsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Magsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Yan po ang ibig sabihin ng paglakad sa pananampalataya. Yan po ang ibig sabihin na kung nananatili ang ating mahal na Panginoon Kristo sa inyong mga puso, sabi, we must walk even as He walk. Lumakad tayo, gaya na inilakad ng mahal na Panginoon Kristo, lumakad tayo sa pananampalataya. Jesus walk by faith. Lumakad ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang tao. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatuwang tao. Lumakad siya sa pananampalataya. Lahat ng ginawa niya habang siya nabubuhay, dito po'y sa pananampalataya. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po ay may pananampalataya. Sabi na ikalawang Korinto, sa ikalawang Korinto 4:18, tayo'y nagsisitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat, ang sabi po rito, mga minamahal, sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, ngunit ang bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya tayo'y nagsisitingin sa pananampalataya. Sabi rito, 2 Corinthians 4:18. Dito po sa ikalawang Korinto, Kabanata 4, talatay 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Lahat ng mga bagay na nakikita ay may katapusan. May hangganan. Pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan, walang hangganan. Yan tayo, tinuturuan tayo ng Diyos, maminamal, tumingin sa mga bagay na hindi nakikita sapagkat ang Diyos natin ay walang hanggan. Tayong mga mananampalataya, mga minamahal, magiging katulad tayo ng Diyos, makakapiling niya tayo sa langit sa walang hanggan kung lumalakad tayo sa pananampalataya. Kasi sabi ng Biblia, if Jesus is still the Lord of your heart, we must walk even as He walk. Lumakad ka, maminamal, gaya ng inilakad niya. Maminamahal, ito po'y lumalakad siya sa pananampalataya. At pangalawa, maminamahal, sabi, Jesus walk with God. Lumakad ang ating mahal na Panginoon Kristo kasama ang Diyos. Ibig sabihin, ipinakikita niya yung kanyang mga lakad, yung kanyang mga pamumuhay, yung kanyang gawain habang siya narito sa ibabaw ng mundo. Mga minamahal, bagamat siya ang Diyos, ipinakikita niya na lumalakad siyang kasama niya ang Diyos. Ibig sabihin ng paglakad na kasama ang Diyos, yung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos.
Hindi tayo lumalabag sa kalooban ng Diyos. Yan pong ibig sabihin ng paglakad sa nakasama ang ating mahal na Panginoon, sapagkat sabi nga na nabasa na sa Genesis chapter 6 verse 3, ang Diyos ay hindi laging nakikipagpunyagi sa tao. Pag nakita niyang hindi ka lumalakad sa kanyang banal na kalooban, hindi ka lumalakad sa pananampalataya, hindi ka lumalakad na kasama ang Diyos, hiwalay siya. Aalis siya, mga minamahal. Sabi rito, basahin po natin John 8:29. Dito po sa Juan, Kabanatay 8:29. 8 talatay 29, ganito po ang pagkasabi. At ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa, sapagkat ginagawa